Lord, salamat po Panginoon sa gabi ito. Salamat po Diyos dahil patuloy na sinasama mo kami Panginoon sa gawain ito. Aming dalangin Lord ang iyong pangunguna, pagsama Panginoon at patuloy na sa iyo po namin itinatalaga maging aming pag-aawitan Panginoon. Ikaw po ay malugod at ikaw ay masamba namin Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Lord, muli sa iyo po namin dinatalaga at dinadalangin din po ang aming mga kasamahan. Naway sila ay makajoin na po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Lord. Okay po, awitan natin yung paborito ni Pastor. To an end, they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, and they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa, they are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. There is none like only, no greater one, nor to bow and kneel before your throne. And I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I need to worship you. There is no greater one, more to bow and kneel before your throne. And I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw
ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. At ikaw ang Diyos na patuloy na tapat sa mga pangako mo. Kaya naman po Lord, kami ay habang nabubuhay, hindi kami titigil na magpuri, sumamba sa inyo at magpasalamat Panginoon. Lord, puspusin niyo po kami lahat ng iyong banal na espiritu, lalo na po yung iyong lingkod na gagamitin. Hayaan mo na ang iyong mga salita sa labing ito ay mapahayag na may kapangyarihan to change our lives, Lord, at dalhin kami sa deeper relationship with you. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Magandang gabi muli sa ating lahat. Ganda topic natin ngayong gabi ito. Ito'y tingin ko napapanahon. Kita naman siguro ninyo dyan yung topic na yan. No? Hearing the voice of God. Okay? Ang unang tanong. Actually, meron tayong tatlong passage dito. Main passages na ginamit natin. Una, 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 10. Mamaya ating pag-usapan 'yan. Tapos Exodus chapter 33 verse 11. Tapos Hebrews chapter 1 hanggang 2. So, unang tanong natin, have you heard from the Lord lately? May narinig ba kayo mula sa Diyos? Nakarinig ba kayo mula sa Diyos lately? Unahin natin itong huling pumasok, si Jing Tulibas. Jing, ano ba mga sinasabi sa iyo ng Panginoon lately? Jing Tulibas. Wala yata kaagad. Si Rems, ano ba mga sinasabi ni Lord sa iyo lately? Considering lahat ng nangyayari sa ating paligid, sa mga circumstances natin. Rems? Naririnig ba ako? Opo, tayo po. Sige. Irene. Kung walang sinasabi ang Diyos sa atin itong mga nakaraang araw. Irene. Ano po? Ano bang sinasabi ng Diyos sa'yo? May narinig ka ba mula sa Diyos lately? Tatay, wala pa tatay. Wala okay. Si Chris. Meron ba? Chris? Hello po. Meron ba? Meron bang sinasabi si Lord sa'yo lately? Sa akin po, based po sa mga na-experience ko, mula na nag-start yung quarantine, lagi lang naman pong pinapaalala lagi ng Lord yung lagi pong pinapaalala ng Lord sa akin yung be still and know that I am God. Kasi syempre, di ba po, hindi din naman natin hindi natin kontrolado yung nangyayari. Kasi ang lahat po kasi ng nangyayari is talagang nakaplan na. Kumbaga planado na ng Lord. Kaya yun lang po lagi yung paulit-ulit na ini-impart ng Lord sa akin. Be still and know that.
Okay? So, sinagot mo na rin doon sa sagot mo yun, sinagot mo na rin yung what at saka how. Si Sister Christy. Sister Christy? Yes, Pastor. Good evening po. Good evening. Yung ating question number 1. Ang Panginoon po ang great provider. Aha. Yes, yun po yung aking ano. So, yun ang naririnig mo mula sa Panginoon lately. Yes po. Yes po. Paano mo siya, sabihin natin, in quotation, narinig? How? Actually, hindi lang narinig kasi sa mga experiences na rin po talagang he really provides lahat ng mga bagay na ang tawag dito. Kumbaga po in small things po na ano nga ba yung sasabihin ko? In small things din po na yung lingkod mo po ay na nagagamit sa mga kaparaanan na nakakatulong sa kapwa na amazing po. Kasi po basta po sa experiences ko, yun po yung aking nakikita ngayon. Maliit na bagay, he provides. Si Jing Baluyot. Nandiyan pa ba? Jing Baluyot? Jing Baluyot? Opo tayo, nandito. Anong sagot mo sa question number 1? Kung meron man. Ano po ba yun? Yung ano ko naririnig si Lord? Have you heard from the Lord lately? O mayroon bang mga sinasabi sa iyo si Lord lately? Ano yun? At kung paano mo naman siya natanggap o narinig? Sa akin naman po, yung daily rin po na despite na nararanasan natin yung COVID pa rin, kasi yung talagang ko sa Panginoon yung prayer ko lagi na yung protection niya at lalo na yung paglabas-labas ko kasi front nga kami sa ngayon dahil nga nagtatrabaho pa rin, hindi naman optional kami ngayon na ma-quarantine. Yung patuloy niyang kalakasan at saka yung pag-iingat lagi kasi iba't ibang tao ang nakakasalamuhan mo sa labas, maging yung pagbiyahe mo pa lang siyempre yung exposed ka sa talaga. At saka yung in always pa rin na yung hindi niya ako pinababayaan sa mga provision. Saka yung especially minsan mga nakaka-receive din ako ng mga message kapag yung talagang kailangan ko ng pampalakas ng yan doon yung mga word niya na saka yung mga tao, mga kahit na hindi dito sa church, kundi yung mismong mga dati na rin kakilala na Kristyano, minsan in touch pa rin sa kanila na nandun yung nagbibigay ng word para sa akin, yung mga message nila sa pag nababasa ko. Yun po. Okay. So, punta na tayo sa question number 2. May 3 pang hindi nakasagot. 4 sila ang sasagot dito. Question number 2. Who among the present prophets, na maraming mga nagsasabing propeta sila ngayon are you listening to? Why? Bakit ka nakikinig sa kanila? Ang unang sasagot dyan ay si Gemma. Gemma? Siguro ang pinaka sa akin na subaybayan ko talaga ay si Prophet Sado. Okay. Kasi every time na talaga siya magbigay ng word,
nakaka-connect talaga parati sa Word of God. Yun ang binabantayan ko eh. At mayroon naman talagang nangyayari na na-fulfill na yung mga propesya niya. At higit sa lahat, dinadala niya yung mga tao na magiging malapit kay Lord. So yun po. Okay. Kasunod ay si Jing Tulibas. Question number 2. Question letter B. Jing Tulibas. Jing. Ay, si Inday nawala. Jing? Wala ba si Jing? Wala. Punta tayo kay Jemima. Andyan na si Jing? Wala po, Daddy. Wala. Si Jemima. Sa siya, Tay. Ha? Ikaw na lang. Ikaw. Ako na lang. Ikaw. Pagbalik. Ako tayo yung kay ganun din, kay Ate Gemma, kay Prophet Sadu. Ang kamay nga eh. Okay. Bakit? Bakit kayo sa doon? Una tayo, kinikilala siya ng body. Saka, yun nga, mataas yung kanyang rate kapag siya nagpa-prophesy. Okay. Diyan na si Rapatay. Yes. Okay. Punta na tayo sa si Rem. Pwede na ba si Rem? Hello, Tay. Yan, kuya letter B. Sagot ng B, letter B. Sa mga propeta ngayon, sino pinapakinggan mo? Sa totoo lang po, wala po kasi talaga akong anong propeta na pinapakinggan. Okay. Pero nakabase lang po talaga ako pagka nagbabasa lang in related to sa question number sa question A. Parang lang, sa akin si Yahweh ang ilaw ng kaligtasan. So, ibig sabihin, sino pa ba ang aking katatakutan? So, kung wala man akong, sa akin lang po, kung wala man po akong mga prophet na naririnig ngayon, at least naririnig po yung kumbaga yung mismong sa Word of God po yung sa akin. Okay. Yung question number 3. How do you determine if a prophet is from the Lord or not? Sinong gustong sumagot? How do you determine if a prophet is from the Lord or not? Ano masabi to? Si ano siguro dito? Si Gemma. Kung walang magboluntaryo. Gemma. Tay, paano ko ma-determine? Una, yung mayroong yung kanyang sinasabi ay taliwas sa salita ng Diyos. Pangalawa, yung kanyang buhay. Kasi kahit na hindi mo kilala yung propeta, marami at maraming ikaw mabalitaan kung ano yung nagiging buhay ng propeta na yun. So, di ba sabi nga ng Panginoon, sa bunga mo sila makilala kung sila nga ay tunay na propeta. At pangatlo, nandoon yung yung strong na discernment ng Holy Spirit sasabihin talaga sa iyo ng Holy Spirit kung yung propeta na ba yun ay talagang mula sa Diyos or hindi. Okay. Edward, nandiyan na si Edward, di ba? Edward saka Des yan, ano? Kayong dalawa.
Anong sagot ninyo? Akin tayo, ano? Yun din. Anong yun Sa atin. din? Anong yun din? Yung ano, makikita mo naman sa ano tayo. Kasi kung halimbawa man, halimbawa hindi natin pakilala yung propeta or kilala naman natin, determine natin yun. Yung discernment. Tapos yung the same na ano, kung yung sinasabi niya nakabase siya sa ano, sa word of God. At the same time yung kung papaano niya isinasagawa yung proseso na pinasasabi ng Panginoon. Si Des. Kung Si Des. Andiyan ba si Des? how do you determine if the prophet from the Lord or not? How do you determine kung galing sa kay Lord yung sinasabing propeta o hindi? If yung nagko-confirm sa word of God, Okay. yun lang yung akin. Happy birthday, Tay. Thank you. Okay, so alam niyo kung anong nagbigay sa akin ng idea na ito ang itatopic natin ngayong gabing ito. Una, yung ating lesson sa ISOM, doon sa ministry. Yung lesson number 4, napakagandang lesson noon para sa ganitong topic. So, mula doon, gumawa ako ng aking panturo ngayong gabing ito. Okay? Sa ating kapanahunan ngayon, lalo na ngayon, ang daming nangyayari, saka ang dami din nating hindi alam. Okay? Lalo na yung parang ang media, ang mainstream media, parang meron lang silang gustong ibabalita. May mga balita na hindi nila ibinabalita. Na nalalaman mo na lang from other sources. Halimbawa, may naririnig ba kayong balita tungkol sa 2 barko ng Israel na pinasabog ng mga terorista? May narinig ba kayo? And yet, yung pangyayaring yan ay napakabigat na pangyayari yan. Maaring pagsimulan ng isang world war, pero hindi binabanggit sa balita. Hindi binabanggit ng mainstream media. Di ba? So maraming, kung ano lang ang gusto nilang malaman natin, yun lang ang, so sa ganitong kapanahonan na ang truth ay tinatago na sa atin, parang merong kabal o merong conspiracy na itago ang truth sa atin, wala tayong ibang aasahan kundi kung ano ang sasabihin talaga ng Diyos sa atin. Di ba? Tama o tama? Tama po. Wala namang ibang panggagalingan ng katotohanan ngayon kundi ang Diyos lang. So we really have to hear from the Lord. Kailangan talaga nating makarinig mula sa Diyos. Okay? In the last days, sabi niya, in the last days, there is a real need for us to hear from the Lord. At maliwanag din naman, based sa Bible, na kapag nasa crisis ang mga tao ng Diyos, ang Diyos din ay nagpapadala ng kanyang mga propeta. To encourage His people, to give direction to His people. Okay? Nasa last days na nga tayo. Nasa last days na nga tayo. Okay? Now, ang problema lang sa ating kapanahunan, ang dami rin nagki-claim na sila ay padala ng Diyos. Many people are claiming that they are prophets of the Lord, that they are from the Lord. Okay? Kaya ang objective ng ating pag-aaral na to upang makagawa tayo ng pundasyon. Makagawa tayo ng pundasyon na maging batayan natin.
para sa ating pagtanggap ng salita ng Diyos. Kailangan talaga natin eh. Kayo namang mga nandito 4 or 5 years ago sa CBCM, hindi naman siguro kaila sa inyo yung ating pinanood na mga movie, yung tungkol kay Todd White. Sino nakaalaala noon? Yung movie kay Todd White. Saka yung, Ako, Tay. saka yung Indian. Anong title nung movie na yun? Ano ba yun? Father of Lies? Tama ba? Father of Light? Father of Light. Father of Light? Oh, hindi Father of Lies. Father of Light. Father of Light. So, matandaan ninyo yung unang portion noong Father of Lights, yung Indian na worker ng Diyos. Ha? Sa witchcraft na yun, Tay? Hindi naman. O yung inutosan sa ni Lord na puntahan yung isang witch, isang magician witch, puntahan niya. 'Yon. Anong sabi niya doon sa documentary na 'yon? Yung sabi niya, 40 years ba o 20 years, na every day, pagkagising niya sa umaga, kumukuha siya ng instruction from the Lord kung anong gagawin niya for that day. Every day yon. Every day. Kaya sasabihin sa kanya ni Lord, sa araw na to, pupunta ka doon sa isang lugar na ito. May makakasalubong ka ng tao na ganito ang kulay ng kanyang damit. At nangyayari ang mga sinasabi kasi sinusunod niya kung ano yung sinasabi ni Lord sa kanya. Mga ganong klaseng pangyayari ang dapat nang mangyari sa atin. That every day, kukuha tayo ng instruction from the Lord. That's why we need to hear from the Lord. We have to learn to hear from the Lord. Now, ang isang question nga, may mga tao na hindi naman kami nakakarinig mula sa Lord ng audible voice eh. Kagaya nila sa doon na kaharap nila talaga si Lord, nag-uusap sila. Di kagaya ng Indiano na talaga every morning binibigay ni Lord, dina-download ni Lord sa kanya yung utos ni Lord sa kanya for that day. But still, marami namang kapararaanan ng Diyos sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga anak. Maring hindi ganun ka-dynamic, kagaya nitong mga examples natin, and yet the Lord continues to speak to His people. So, yan yung ating pinaka-objective dito. At maaari, base sa resulta ng ating pag-aaral ngayon, baka gagawin ko itong 2 or 3 lessons. Depende sa kalabasan ng ating pag-aaral ngayon. Okay? So, tingnan natin yung ating mga main verses. I-expose natin. Tawag yun, exposition of the main passages. Okay, unang passage natin, Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Pakibasa, Jing, Baluyot. Nakita mo ba? Jing, pakibasa. Wait lang, Tay. Wala bang hindi ko nakikita yung Dali. Kuha ko ng Bible. Pindutin mo yung diyan sa iyo, pindutin mo yung kay Chris na yung Ito. Ayan. pindutin mo Nakita ko na. yung, Hebrews 1:1-2a. Long ago, at many times, in many ways, God spoke to our father by the prophets. But these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of things, through whom also He created the world. okay? So yun yung Hebrews 1 hanggang 2a. Okay? So makikita natin diyan
sabi doon, nung panahon ng Old Testament, ang Diyos daw ay nakikipag-usap sa mga forefathers natin sa pamamagitan ng propeta sa panahon ng Old Testament. But in these last days, sabi, itong kapanahonan na ito, ang ginagamit niya para mangusap sa atin ay ang kanyang anak na si Jesucristo, whom He appointed to be the heir of all things, na siyang tagapagmana ng lahat ng bagay. Okay? So, makikita natin na sabi nga doon sa verse 1, long ago at many times and in many ways. Many times and in many ways. Halimbawa, kay Abraham at kay Moses, paano nakipag-usap ang Diyos sa kanila? Nakapag-usap ang Diyos sa kanila ng personalan, harap-harapan, mukhaan. Makikita natin yan sa Genesis 18 at saka kay Moses sa Exodus 31 verse 18. Harap-harapan. Sabi pa nga sa Exodus 33 verse 11, na mamaya i-expose din natin yan. Huwag ko na munang ibanggitin. So, harapan, mukhaan na makipag-usap ang Diyos sa kanila. Kay Jacob naman, paano nakikipag-usap si God sa kay Jacob? Sa pamamagitan ng dreams, mga panaginip. Yun ang paraan para makipag-usap ang Diyos sa Jacob. Kay Isaiah, paano naman siya nakipag-usap kay Isaiah? In a vision. Nagpakita siya ng vision kay Isaiah, isang interactive vision kung saan kasama doon sa vision si Isaiah. Nakipag-usap sa Diyos. So maraming paraan ang ginagamit ng Diyos para siya makipag-usap. Okay? So, pero in these last days, sabi nga, in these last days, ang approach na ginagamit ng Diyos is that He is speaking to us through Jesus Christ. Ano sabi? No one comes to the Father except by me. Yan ang claim ni Kristo eh. At yan ang nangyayari. So in other words, kung mayroon kang makakausap ng harap-harapan, hindi yun ang Ama. Ang personalidad na yon ay si Jesucristo yon. Kaya yun ang mga sinasabi ni Nasado, di ba? And suddenly I see the Lord appearing beside me. Yan ang mga sinasabi ni, and then he brought me to heaven. Yan ang mga sinasabi ni Sado. It's the Lord who is communicating with God's people. Okay? Sabi pa nga sa Hebrews, through the blood of Jesus, we now have access to the Father, to the throne of grace. We now have access to the throne of grace. So, regardless of what people say, God speaks to us through Jesus Christ, who is the living Word of God. So, yun yung Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Punta naman tayo sa Exodus 33:11. Ito yung nileft out ko kanina. Pakibasa nga yan, Des. Pakibasa mo nga, Des. Hebrews 33:11. Hebrews tayo, Exodus. Exodus 33:11. Exodus 33:11. Thus the Lord used to speak to Moses face to face, as a man speaks to his friend. When Moses turned again into the camp, his assistant Joshua, the son of Nun, a young man, would not depart from the tent. Okay, ang version nito ay English Standard Version. Si Moses daw, at saka ang Panginoon, kung mag-usap,
harap-harapan, parang magkaibigan. Face to face, like friends. Kulang na lang siguro nito, Edward, mag-akbayan, ha? Opo, Yan ang tay. kulang dun. Sabi Ha? yung closeness. Oo, matindi ang kanilang, tama yun, intimacy, no? Sa tent of meeting ito nangyari. Meron kasing parang tolda, tawag nila tent of meeting, na itinayo nila outside of the camp. Outside of the camp. At yung tolda na yun, doon nagtatagpo si Moses at saka ang Lord. Doon sila nagtatagpo. So, doon nangyayari yung kanilang usapan. Ano man ang mga bagay na dapat nilang pag-usapan. So, makita natin dito na ang friendship ni Moses with God sa passage na to ay talaga namang grabe. No? Grabe talaga ang friendship ni Moses with God. It was a real privilege na maging kaibigan niya ang Diyos. Now, hindi naging kaibigan ng Diyos si Moses dahil he deserved it. Dahil na-earn niya yung na-earn niya yung privilege na yun. It's not. Naging friend niya ang Diyos kasi ay siya mismo gusto din niyang maging ma-friend si God at siya ay handang sumunod kung ano ang gusto ng Diyos. Pinili siya ng Diyos at siya naman ay handang sumunod kung ano ang gustong gawin ni Lord. So, today, tandaan natin to, Jesus has called us friends. Sa John 15 verse 15, sabi ni Kristo, I have now called you friends. Because a servant does not know the will of his master. Pero I have already downloaded to you what the Father wants. Ini-extend ni Kristo ngayon yan. Hindi lang kay Moses, hindi lang kay Abraham. Ini-extend niya ngayon yung friendship of God sa ating lahat. Kailangan tanggapin natin yan. Para maging kaibigan nating matalik ang Panginoon, Yesu Kristo nga. So, today, yan ang ginagawa ni Kristo sa atin. He wants us to be His friends. Punta na tayo sa 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 10. So, medyo mahaba-haba ito. So, BJ, alam mo yung kwento nito, BJ? 1 Samuel 1 to 10. Pakibigyan nyo nga kami ng summary ng kwento dito. Yung tayo, pagkatawag kay Samuel. Sabayan ako lagi nito. Ano tayo? Yan yung time na na patulog na yata si si Samuel saka si si Elias na Eli. Ayan, yung saserdote. Na tapos may narinig si Samuel na tumatawag sa kanya. Tinatawag siya Samuel. Okay. Ngayon nung narinig niya yung tinig na yon, lumapit siya kay Elias. Tinanong niya kung siya ba ay tinatawag ni Elias. Tapos sabi naman ni Elias, hindi, sabi ni Elias hindi siya tinatawag, bumalik na siya doon sa higaan niya. Tapos, second time around, may narinig siya ulit. Nung lumapit siya kay Elias, sabi ni Elias, parang na-recognize na ni Elias yung tumatawag kay Samuel. Kaya sabi niya, kapag narinig niya ulit yung tinig na yon, ang isagot niya, bakit po Panginoon? Tapos yun nga yun, na narinig na niya yung tinig ulit, tinanong na niya si Lord. Yan tay. Ay, nakamute kayo tay. Okay, very good. Okay. So, yun nga, doon pa lang sa verse 1, sinabi na doon na sa panahon na yun, tahimik ang Diyos.
yung kanya mga messages was very rare. Pati yung mga visions from the Lord, very rare. So parang there was silence from God sa panahon na ito. Ito yung mga several centuries after Moses and Joshua. After Moses and Joshua ay nagkaroon ng pananahimik ang Diyos. Siguro dahil people were not really prepared to hear from God. Kaya makita natin doon sa aklat ng Judges, ang mga tao, they went about doing what they wanted to do. So ang nangyari, nagkaroon ng pagtalikod sa Diyos. So kaya at the end of Judges ay napakasama yung litratong iniwan doon at ang nangyari ay yon, tumahimik na nga ang Diyos. Nagkaroon ng silence from God. Okay? So even at this time, walang designated prophet during this time. There was no prophets during this time. So wala talagang mapakinggan ng mga tao. Wala silang mapakinggan. Wala mula sa Diyos. Kasi yun ang kanilang practice na makinig sila sa message ni Lord from the prophets. Okay? So there was a boy, merong isang bata na ang pangalan ay Samuel. Anak siya ng isang babae na ang pangalan namang si Hannah. Ito si Hannah, isang babae na matagal na hindi nagkaanak, kaya namanata siya sa Diyos. Sabi niya, pag binigyan mo ako ng anak, lalo na pag lalaki, ito ay aking ibibigay uli sa iyo para siya ay maglingkod sa iyo. At binigyan nga siya ng anak, ang pangalan ay pinangalanan niya ng Samuel. At nung dumating si Samuel sa tamang edad, ito ay kanyang iniwan sa templo. Wala pang templo yata noon, tabernakulo pa lang. Iniwan niya doon para maglingkod kay Yahweh. So, ang naging mentor ni Samuel, yung bata, ay ang high priest na si Samuel. Okay? So, doon na lumaki si Samuel. So, siguro binatilyo na si Samuel nito, isang gabi, patulog na si Samuel, kagaya ng kunwento ni BJ, kapatulog na, nakarinig siya ng tawag. Akala naman ni Samuel ay si Eli. Kaya pinuntahan niya si Eli. Itong Eli na to, hindi ito Edward L. Ilagan, ha? Ito yung high priest. Tama. So Eli daw, during this time, was almost blind. Nakatandaan. Parang nabubulag na dahil sa katandaan. Okay? So, pumunta siya kay Eli, sabi niya, tinawag mo ba ako? Sabi ni Eli, hindi kita tinawag. So, bumalik ka doon sa higaan mo. So, bumalik naman siya, may tumawag ulit sa kanya. Takbo naman ulit siya kay Eli. Nangyari lahat ito 3 times. On the 3rd time, na sinabi niya kay Eli na, tinawag mo ba ako? Na-realize ni Eli na ang tumatawag ay ang Diyos. Kaya makita nyo ang Diyos pala ang tumawag. So sabi niya kay Samuel, pag tumawag uli sa'yo, yung tumatawag sa'yo, sabihin mo, speak Lord, for your servant is listening. Speak Lord, for your servant is listening. Alam mo yung kwentong to, daming principle kaagad tayong makita dito tungkol sa pakinig sa salita ng Diyos. May mga prinsipyo na kaagad tayong makita dito, paano natin mapapakinggan ang Diyos. Okay? So, nangyari ngayon, pang-apat na beses na tinawag si Samuel, nagsabi siya ngayon ng, speak Lord, for your servant is listening. So nangyari, na-realize ngayon ni Samuel na it was the Lord who was calling him. So, sinabi niya yon, nagkaroon ng pag-uusap si Lord at saka si Samuel. At si Lord, ibinahagi niya kay Samuel
ang mga plano niyang gawin sa Israel, lalo na sa pamilya ni Eli. Okay? So, ito yung tatlong passage na ating in-expose. Tawag kasi dyan, exposition. Ini-expose natin yung passage. Kumbaga sa salitang agriculture, binubungkal natin, hinuhukay natin yung laman, yung bunga ng root crop. Para kang naghuhukay ng gabi or kamote. Okay? So ano mga prinsipyo makukuha natin from the three passages na ating pinag-aralan? What are the three the principles? Sabi ko nga, maraming prinsipyo doon, pero ilan lang ang ating tatalakayin. Okay, tanungin natin sino ating tatanungin? Jemima, may nakikita ka bang prinsipyo? Anong prinsipyo nakikita mo doon sa tatlong passage na ating pinag-aralan? Prinsipyo, Jemima. May prinsipyo ka bang nakikita? Ano po, Pastor, kilalanin po yung boses ni Lord. Kailangan natin kilalanin ang boses niya. Irene, andiyan ka ba Irene? Apo, Tay. Andiyan ka pa ba? Ano ang prinsipyong makukuha mo doon sa ating mga passage? Yung pakikinig talaga sa salita ng Diyos at pagtitiwala. Okay. Yun lang tayo. Andito na pala si Phil. Phil, anong prinsipyo? Naabutan mo ba yung exposition ng tatlong passage? Hindi po, Tay. Ano po yun? Ano lang naabutan mo? Yung first Samuel? Ito na po. Apo. Wala pong nabutang passage, Tay. Apo. Wala ka nabutan? Apo. Kaya makikinig po ako sa voice of God. Apo. Okay. Si Kaumeng, anong naabutan mo? Tatlong passage naabutan mo? Ako na ako kukulat yun. Naabutan mo? May nakita ka bang prinsipyo doon sa tatlong passage na ating pwedeng pag-usapan? Yung pastor na kung talagang kasi yung sabi nyo na noong unang panahon kasi si God mismo yung nakikipag-usap sa mga lingkod niya bago habang yung history ng ng Bible gumagawa siya ng paraanan na hanggang sa yun nga ginamit na niya si Jesus Christ na mag-ano sa mga tao yung mga dapat niyang gusto niyang sabihin ipaalam. Okay. So, ganda ng ating mga contributions. Pag pinagsama-sama natin yung tatlong passages, we consider the three passages as a whole, makikita natin ang unang prinsipyo makikita natin ganito. Okay. First principle. Today, God is still speaking to His people. Patuloy pa rin nangungusap o nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang tao sa ating kapanahonan ngayon. Okay? But unlike the Old Testament, like in the Old Testament, ay ang ating makakausap ay si Hesus Kristo na. Siya na ang haharap sa atin. Siya ang makikipag-usap sa atin. Okay? Now speaks to us by His Son, Christ. Yan ang sabi ng Hebrews. Okay? And under that, si Kristo naman ay makikipag-usap ang nakikipag-usap sa atin in many ways. Kaya ng Father doon sa Old Testament na siya ay nangungusap ng mga tao in many ways. So then,
ay nangungusap sa atin sa kapanahonan na ito in many ways. Halimbawa, Gemma, magbigay ka ng isang paraan paano nangungusap ang Diyos sa atin. Ano nakipag-usap si Kristo sa atin? Happy ah. Ha? Ano yan, James? Parang ano, matlakas ang ugong. Parang Parang siguro. Electric fan yan. happy. Mayroon pa? May ugong pa? Wala na. Sana, oh. Ano, paano nakikipag-usap si Kristo sa atin, sa ating kapanahunan? Ah, sa pamamagitan ng ano, salita ng Bible. Bible? Okay. 100%. Sa pamamagitan ng salita niya, ano pa? Sa pamamagitan Through the ng Holy Holy Spirit. Holy Spirit? Okay, ano pa? Through His prophets. May mga propeta nga sa ating kapanahunan eh. At ginagamit sila ng Diyos upang kausapin tayo. Okay? Pwede rin siyang mangungusap sa atin in our prayer time. Doon sa experiencing God, na pag-aralan natin ito. Pwede rin siya mangusap sa atin sa pamamagitan ng circumstances. So, anong kaparaanan, tanungin mo yung sarili, anong kaparaanan ang madalas ginagamit ni Lord para makipag-usap sa iyo? Sa pamamagitan ng salita? Sa pamamagitan ng banal na espiritu? Na mayroon kang maririnig na still small, parang still small voice? O sa pamamagitan ng impressions na ipinapasok niya sa ating kaisipan? O sa pamamagitan ng sa prayer, sa worship, o sa circumstances. Patuloy pa rin nangungusap ang Diyos sa atin in many ways. Yun ang unang prinsipyo na makakita natin. Pangalawang prinsipyo, ganito. Bakit may mga tao na talagang masasabi nilang, naririnig ko si Lord eh. Nakakausap ko siya. Kagaya example ng nga dyan, si Sado, si Kat Kier. Kilala niyo si Kat Kier? K-A-T? K-E-R-R? Yan. Tapos si Koniman. Hank Koniman. Yung mga yan, ang kanilang claim, ay talagang dinadala sila ni Lord sa langit. Hindi lang si Sado ang may claim na ganun. Si Kat Kier, tagal na, more than 20 years na dinadala siya ni Lord sa langit. Mas nauna pa siya kay Sado. Si Kent Christmas, isang pastor din yan. Ito yung mga taong nagsasabi na kapag sila in worship na at nasa ano na sila, in the spirit na, lumalabas sa kanila o nagpapakita sa kanila ang Panginoong Hesus. Nag-uusap sila at madalas dinadala sila ni Hesus doon sa langit, doon sa courts of heaven. James, naalaala ko James. Hanggang ngayon, wala pa yung libro natin, yung Courts of Heaven. Ano na nangyari noon? So, bakit? Tanong ko lang. Ay, Tanong ko lang. Kasi di ba may nabanggit na divine council tapos yung courts of heaven? Parehas lang po ba yan? Iba. Sa base doon sa naririnig ko sa kanila, magkaiba yung council, magkaiba yung court. Okay. Court kasi doon naglalabas ng decree ang Diyos. At pag Diyos, wala nang babali noon.
Yung sa council, pag-usapan ng council, mag-uutos sila ng isang, ba, yung dinala doon na tao, bawa si Sado. Yung sasabihan ni Sado, ito gagawin mo pagbalik sa lupa, itong gagawin mo. Utos ng council yon. Pero pag yung ang divine courts na ang mag-decree, tigil yan. Kasi ang i-decree ng divine court, restraining order. Alam niyo man ang restraining order, pag sinabing restraining order, hindi ka na makakagalaw niyan. So, bakit may mga taong ganon, samantalang, tanungin ko ikaw ba, Gemma, na nakausap mo na harap-harapan mismo si Kristo? James? James, nakausap mo na bang harap-harapan si Kristo? Ay, hindi pa. Ang ano ko pa lang nasa vision. Ha? Vision pa lang at saka yung yun, vision pa lang talaga at saka yung mga impression. Yung sa akin ganun din eh, impression, hindi masyado sa vision, impression, tapos yung word of God, biglang i-inject niya. Pero one time, naranasan ko, nagising ako, Irene, nagising ako one time, nakita ko si Kristo nakatayo sa tabi ko. Nagising ako. Madaling araw. Nakita ko siya. At tapos, hindi ipinakita sa akin yung hanggang tuhod ang pinakita sa akin. Saka yung laylayan ng kanyang robe. Yun lang pinakita sa akin. Yun lang pinakita sa akin. Hanggang doon lang. Kulang pa eh. Para makaakyat doon hanggang doon sa ulo. Di ba? So, anong dahilan? Bakit hindi tayo masyadong nakakaranas ng kagaya ng kina Sado? Okay? Ito unang dahilan. Take note. Ito unang dahilan. Unang dahilan is sa totoo lang hindi tayo handa na makinig sa kanyang sasabihin. We are not prepared to hear God's voice. Kaya hindi nga rin natin marinig ang kanyang voice. Dahil hindi tayo handa. Handa ka ba? Yan ang unang dahilan. Pangalawa, kagaya ni Samuel, hindi niya ma-identify ang voice ng Diyos. Pag may nagsalita ba sa'yo, makikilala mo ba na si Lord yon? Baka mamaya ang demonyo pala yon. Kung inaano ka lang, binibitag ka lang. Sabi nga ni Kristo, my sheep knows my voice. And yet, marami sa atin, hindi talaga kilala ang boses ng Diyos. Siguro in succeeding meetings, pag-usapan natin, paano natin makilala ang boses ng Diyos, ng Diyos. Yun ang pangalawa, no? Dahilan. Pangatlong dahilan, hindi lang tayo hindi handa para makinig sa kanyang salita. Nakapokus pa rin tayo sa ibang bagay. We are distracted. Ang example na ibinigay nito ay ganito. Maraming mga istasyon sa radyo, lahat yan nagbo-broadcast. Merong RH, merong AS, merong WW, sabay-sabay silang nagbo-broadcast. Pero dahil ang iyong radyo ay limitado sa isang frequency, isang stasyon lang ang mapapakinggan mo. Parang ganito. Nagbo-broadcast ang Diyos sa pamamagitan ng ibang stasyon, pero naka-tune in ka sa ibang stasyon. Kaya hindi mo nga maririnig yung kanyang sinasabi. Yun ang madalas nangyayari sa atin. Tayo ay hindi tayo naka-tune in
doon sa broadcast ng istasyon ng Diyos. Hindi tayo naka-tune in doon. Ibang istasyon, doon tayo naka-tune in sa ibang istasyon at doon tayo nakikinig. Kasi nga sa ating kapanahonan, ang daming mga voices. There are a lot of voices na nagki-claim na galing sila sa Diyos. Nalaala ko tuloy yung sinabi sa akin ng isang pastor. Kasi merong nakipag-friend sa akin sa Facebook. May nakipag-friend sa akin. Tapos, nakipag-communicate yun through messenger. Sagutan. Tapos, itong pastor na ito, naging friend din niya yun. So, nagtanungan kami dalawa. Ano sa tingin mo tong kaibigan natin ito? Sabi niya, ay nako, pastor, sabi niya, ano lang yan, ang istorbo lang yan, galing sa kaaway yan, i-unfriend mo na. Yun ang sabi niya. Totoo nga yung sinabi niya. No? So, ibig sabihin, yung nakipagsagutan ka doon sa messenger, chat kayo ng chat, yung taong yon, nagsayang ka lang ng oras. Kung yung oras na yon ay ginamit po para makipag-chat ka kay Lord, edi mas pakinabang pa. Tama o tama? Tama, di ba? So, tatlong dahilan kung bakit hindi tayo nakakapakinig sa salita sa boses ng Diyos. Una, we are not really prepared to hear the voice of God. Pangalawa, we are not able to identify the voice of the Lord. Pangatlo, we are distracted. We are tuned in other things. Naka-tune in tayo sa ibang bagay sa halip na sa frequency ni Lord. Okay? So, pangatlong prinsipyo. Okay. Yan, pangatlong prinsipyo na tayo. In communication, sa pakikipag-ugnayan, napakahalaga ang relationship. Relationship is a very important factor in communicating. Halimbawa, pag very close na kaibigan mo yung kausap mo, ibang bagay ang inyong pag-uusapan. Paring maging mga sikreto, mga plano sa buhay, yun ang inyong pag-uusapan. Okay? Ang problema, kapag hindi mo kakilala yung tao at nag-uusap kayo, ano lang pag-uusapan ninyo? Pag kayo nagkaugnayan ng isang tao hindi mo kakilala, hanggang high lang, hanggang hello. Pero kung medyo malalim na ang inyong pakikipag-ugnayan, mayroon pang, kumusta ang asawa mo? Kumusta ang mga anak mo? Kumusta ang mga apo mo? Ano ba? Gumaling na ba yung isang kamag-anak mo na may sakit? Medyo mas malalim-lalim ang usapan. That's why it's very important in communicating with God na i-develop natin ang ating relationship with God. Si Samuel, hindi pa develop ang kanyang relationship with God. Sabi nga doon sa passage hindi pa niya kilala ang Diyos. Kaya hindi niya nakilala yung boses ng Diyos. Okay? So yun yung letter C, pangatlong prinsipyo. Pangapat na prinsipyo, there are many voices today claiming that they are from the Lord. Maraming nagsasabi. May nakarinig ba sa inyo doon sa isang napakagaling na mangangaral? Kristiyano daw siya, pero ang sabi niya, the Bible is not the Word of God. Narinig niyo ba yan? Sino nakarinig sa inyo noon? Narinig ko lang yun. Hindi raw ang word of God, hindi raw yun yung final authority. Ang paniniwala nila, ang final authority, yung Holy Spirit. Iba naman yun. Iba yun. Itong sinasabi ko, iba din to. Sabi niya, the Bible is just, anong tawag niya? It is just the recording of man's conversation of God's conversation with man. It is not really the Word of God.
Pero mo, ang galing niya ang tagapagturo eh. Ano pa eh, may kasama pang ano eh, parang pang-i-insulto eh. Ang dami lumalabas ngayon. Nagsasabi na sila ay galing sa Diyos. Kaya nga kailangan higit sa lahat, lalo nating dapat kilalanin ang boses ng Diyos. Kailangan nating makilala ang ang boses ng Diyos at marinig kung ano ang kanyang mga sinasabi. Para hindi tayo parang bulag na nangangapa sa dilim. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Yun na nga lang simpleng tanong eh. Lord, magpapabakuna ba ako o hindi? Sino sa inyo nagtatanong kay Lord niyan? Sinagot ba? May natanggap na ba kayong sagot? Di ba? Kaya napakahalaga nitong ating pinag-uusapan ngayon. Kasi ito na yung ating kapanahunan. This is our time. This is our time. Sa ating time, yung katotohanan, ginagawang kasinungalingan. Ang kasinungalingan, ginagawang katotohanan. Ito yung ating kapanahunan. We need the word of the Lord. We need to hear the voice of God. Okay? Para sa ating conclusion, para sa ating application, in these last days, si Kristo mismo, sabi niya in Matthew chapter 24, verse 24, sabi niya, false Christ and false prophets will arise. Sabi niya. Ito na nga. Alam niyo ba bang ang dami nang lumabas na Kristo, dami nang umaangkin sa title na Kristo? Ito lang sa Pilipinas eh. Ilan na yung narinig natin? Sa Korea may isa. Sa Middle East may isa, gumagawa pa ng himala. In the last days, itong mga taong to, they will arise. Anong purpose? Para i-deceive ang people of God. Kasi hindi na nila i-deceive yung mga yung mga hindi people of God. Bakit? Kanila na yun eh. Ang i-deceive nila, yung nasa Diyos. Yung nasa kanila, hindi na nila i-deceive yun. Deceive na yun eh. Okay? At dahil dyan, letter B, kailangan talaga natin close communion with the Lord. Close communion with the Lord. Kailangan yun. Kasi sabi nga, mas closer, mas intimate ang communion, mas malalim ang communication. Okay? So, huwag nating kaligtaan. Huwag nating kaligtaan ang ating personal na time with the Lord. Nating kaligtaan yun. Una dapat sa lahat yan, yung time with the Lord. Okay? So, for our prayer, hihilingin ko kay PJ, si Edward. Edward, ikaw mag-closing prayer sa atin. Pag-pray mo na lahat tayo talagang mabuksan ng ating mga tenga para marinig natin si Lord. Mabuksan ang ating mata upang makita natin siya ng harapan. Ating ilong para pati maamoy natin siya. Kasi pag wala ka ng pang-amoy, delikado ka sa COVID. Pero ako tayo, meron akong experience saka realization. Okay? Kasi nung ito lang, nangyari na to long ago tayo di ba? Nagsasayon pa ako that time. Napansin ko nung that time is focus lang talaga ako, wala akong ibang iniintindi. Wala naman akong family pa na kailangan intindihin. Nung time na yon, doon ako nakatinig talaga sa kanya ng talagang voice of God talaga that time. Alam ko na kwento ko na yun tayo sa inyo, di ba? So habang nagdi-discuss tayo,
na isa ulit yun sa pumasok sa akin na na realization na siguro ngayon masyado tayong nagiging busy na sa mga nasa paligid natin. That's why hindi natin masyado na naano yung nais ng Panginoon na sabihin sa atin. Hindi tulad noon na kapag talagang focus na focus ka, wala ka masyadong niintindi mo lang yung word of God. At the same time, yung nakaano ka lang talaga sa kanya, gusto mo naka-tune in ka lang. Mas malinaw mo siyang naririnig. Okay? Yun lang tayo. Sige. So, pray ka na. Kung yung iba, meron bang anong gustong sabihin yung iba tungkol sa ating topic? Parang nakulungan. Meron bang gustong sabihin yung iba tungkol sa topic natin? Okay, kung wala na, Edward, pray na tayo. So, tayo. Okay? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay lubos nagpapasalamat sa inyo, sa iyong biyaya, at binibigyan nyo kami ng pagkakataon muli, Panginoon, kung papaano noon nangungusap ka pa sa amin ng madalas, Panginoon Diyos. At sa ngayon, Panginoon, nangungusap pa rin naman, Panginoon. But mas gusto namin, Lord God, na marinig kayo, Panginoon, ng intense, Panginoon Diyos. Lord, kami po ay lubos na dumudulog. Nabuksan mo, Panginoon, ang aming mga spiritual na tainga, spiritual na paningin, Panginoon. Lalo-lalo na, Panginoon, yung openness, Panginoon, pagdating sa mga sakuman mo, Panginoon, sa nais mo, Panginoon, na maibaba sa amin, Lord God. Bilang isang simbahan, Panginoon. Bilang iyong mga tagasunod, Lord God. Lord, kailangan namin na patuloy kayo, Panginoon, na kumilos personally sa aming mga personal na buhay, Panginoon, kung paano doon ay ang aming relationship, Lord God, ay focus na focus, Panginoon, sa inyo. Lord, alisin mo, Panginoon, ang lahat ng bagay, Panginoon, na nagiging sagabal, nagiging hadlang, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Kung hindi kami makapokus, Lord God. Of course, bigyan nyo kami ng maayos na time management, Panginoon, para po maiayos po namin ang aming mga schedule, maiayos namin, Panginoon, ang bawat naisin mo, Panginoon, na i-prepare namin habang kayo, Panginoon, ay nalalapit na bumalik sa mundong ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong banal na spirito ang siyang kumilos sa aming puso't kaisipan, Lord God. Protektahan mo kami, Panginoon, sa anumang gawain ng kaaway upang ilinlangin kami, Panginoon, sa lahat ng kasinungalingan niya, Panginoon. Of course, ikaw, Panginoon, ang tunay na maging focus lang po namin, lalo-lalo na ngayon, Panginoon, yung sa bawat gawain, sa bawat preparation namin, Panginoon, na ginagawa sa huling panahon na to, Lord God. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na merong katyagaan, puso, Panginoon, na may pagsunod, Panginoon, totally, Lord God. Hayaan mo, Lord God, na kumilos ang iyong mga salita sa aming buhay, Panginoon. At makita ito, Panginoon, ng mga taong nasa paligid namin, Lord God. Na kapag kami, Panginoon, ay may gagawin, Lord God, lagi kami, Panginoon, nasasangguni sa inyo, Lord God, at dalangin namin na ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng daily instruction mo, Panginoon, at marinig namin ito ng malinaw, Panginoon Diyos. Lord, amin po, Panginoon, na hinihiling na selyuhan mo ang bawat kahilingan na ito, ang bawat panalangin na ito, ang iyong banal na dugo, at hayaan mong maganap ito sa bawat buhay ng iyong mga tagasunod, Lord God. Sa inyo kami nagpapasalamat at nagpapakumbaba, Panginoon, at ibinabalik po namin ang lahat ng papuri
at pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Praise God. Magandang gabi po sa atin. Amen. Okay. Salamat sa ating Po. nakaraang matatapos lang na lesson. Happy birthday ulit, Tay. Maraming Birthday, salamat. Pastor. Maraming salamat sa Bye. inyo. Happy birthday.